WBC 874 sa inyong mga radyo. Walang takot, walang duda, at laging nangunguna. Totoong totoo, WBC, White Blood Cells ng Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Martes, 26 ng Abril. Ako si Caleb De Leon. Ako si Clarice Lapin ng WBC. Kami ang makakasama ninyo ngayong araw. Sa ulo ng nagbabagang balita. Balibong Muslim nagtipon-tipon para sa Eid al-Fitr. At NSA Secretary Anyo, binigyan din ang kahalaga ng pagkakaisa. Iniyak ng gobyerno ng Estados Unidos ang pagkakaroon ng mas madalas na joint patrols sa West Philippine Sea o South China Sea. Kasunod nito ang isinagawang maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Japan at US noong weekend. WBC. Napakainit na panahon. Halos parang iniihaw ka ng buhay. Sa biglang init ng panahon, marami ang napilitan na mag-online class. Samahan natin ang ating mga kaibigan sa kanilang usapin. Magandang araw mga kababayan. Ako po si Victor India. At ako naman si Robert Jaren. At kami ang inyong kasama sa ating espesyal na pag-uusap ngayong araw. Ating programa ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa kaugnayan ng mga pangyayari sa panahon ng Kastila sa kasalukuyan. Dahil sa epekto ng pagbabago ng klima, biglang uulan at iinit. Maraming lugar sa Pilipinas ang nakararanas ng matinding tag-init na nagdudulot ng pagkasira sa mga pananim at pagbabanta sa kalusugan ng mga tao. Kaya naman mga kababayan, mahalaga na tayo ay maging handa at magtulungan upang harapin ang mga hamon ng tag-init sa kasalukuyan. Patuloy nating alagaan ang ating kalikasan at maging responsable sa paggamit ng mga likas na yaman upang mapanatili natin ang kaligtasan at kaunlaran ng ating bansa. Maraming salamat mga kaibigan. Magbabalik ang WBC. Tara, tagay pa! Para tagay tayo, tapos hindi pumunta sa malayo sa walang may paki. Malalagpasan mo rin ang lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagay ka, tapos hindi pa. Anong tagay? Anong mawawala yung problema? Mas magkakaproblema ka mo? Mahalagang paalala, ang pag-inom ng alak ay maaari mag-isanhin ng karamdaman o kapahamakan sa kalusugan. Maaari din itong magdulot ng kamatayan. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang paninigarilyo ay hindi lamang masama sa kalusugan ng tao. Nakakasama din ito sa ating kapaligiran at mga hayop. Maraming mga hayop gaya ng mga manok at pato na napagkakamalan nilang pagkain ang mga ubos ng sigarilyo sa mga parke, daan at bakuran. At kapag nakain nila ito, maaaring magdulot ng sakit at kalaunan ay kamatayan. Kaya naman isipin, hindi lang para sa ating kalusugan, maging sa ating kapaligiran at mga hayop, paninigarilyo ay iwasan. Nagbabalik ang WBC, White Blood Cells ng Pilipinas. Para sa unang balita, narito si Victor India. Tiniyak ng gobyerno ng Estados Unidos ang pagkakaroon ng mas madalas na joint naval patrols sa West Philippine Sea o South China Sea. Kasunod nito ng isinagawang maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Japan at US noong weekend. Nakiisa sa aktibidad ang Armed Forces of the Philippines, United States Indo-Pacific Command, Australian Self-Defense Forces at Japan Self-Defense Forces. Ako po si Victor India, nagbabalita sa White Blood Cells ng Pilipinas. Sa dalas ng mga ganitong mga balita, nakakapagbalik tanaw tayo sa dating kalagayan ng Pilipinas sa kamay ng mga Kastila, Hapon at Amerikano. Marami tayong natutunan ng mga bagay sa iba't ibang bansa.
Sinakop man tayo noon ng mga bansang ito, hindi maikakaila na sa panahon ng kagipitan ay handa silang umagapay. Tama ka dyan! Patunay na wala sa lahi, kulay o bansang pinagmulan ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Dumako na tayo sa sunod na balita, kaugnay sa naganap na Ramadan. Pinagdiwang na noong Abril 10, 2024 ang Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Alas 5 pa lamang ng umaga ay nagdatingan na sa Golden Mosque sa Quiapo, Manila ang mga kapatid natin na Muslim. Dasal nila ay pagkakaisa at pagmamahal. Muslim man o Kristiyano, mula dito sa Quiapo, Robert Jain, nagbabalita sa nala ng WBC. Maraming salamat. Tunay nga na sa panahon pa lamang ng Kastila ay nagkakaisa na ang kapatid nating Muslim. Alam mo ba na dahil sa sama-sama nilang paglaban, ay matagumpay nilang napaalis sa kanilang lugar ang mga Kastila? Ayan ang kaalaman mula sa nakaraan hanggang kasalukuyan. Dumako na tayo sa... Nagbabagang balita sa umagang ito. Binigyang diin ni NSA Secretary Anyo ang kahalagahan ng pagkakaisa bilang tugon sa panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Anya, anumang pahayag sa paghiwalay ng bansa ay nagsisilbing paninira sa progreso at pag-unlad ng bansa. May ugnay natin ang balitang yan sa panahon ng Kastila. Ang dahilan ng laging pagkatalo ng mga Pilipino ay kawalan ng pagkakaisa o pagkakanya-kanya. Ngunit nang magkaisa ang bawat reyon sa Pilipinas ay matagumpay nating nabawi ang ating bansa. Pagtutulungan at ugnayan Para sa kaunlaran ng bayan, iwasan na ang pagkakakanya-kanya. tayo na at magkaisa. White blood cells ng Pilipinas.